bigyan naman po natin ito ng reaksyon, itong kandidatura noon ni Sara Duterte, pinondohan umano ng pogo operators at drug lords. Grabe, no? Pero alam naman po natin mga pre, bago natin to simulan, alam naman po natin na itong pamilya ni Sara Duterte, itong tatay ni Sara Duterte, simula nung naging presidente yan dito sa Pilipinas, ay ano na, protector po ito ng nila Michael Yang, ng mga drug lords, di ba? Pinoprotektahan niya yung mga drug lords. Kaya nga ngayon mga pre, baka sa 2028 kung nakalusot ito si Sara, kung hindi ito ma-impeach at nakalusot pa, makatakbo pa ito sa 2028, sigurado po ang masusuporta po dito, mga drug lords. 'Di ba? Susuportahan po nila 'to para manalo. Ganun lang po 'yan. Magpapakawala po ng maraming pera 'yan. Itong mga drug lords na 'to. Kasi bakit? Ganito kasi 'yan. Pag nanalo itong si Sara Duterte, in case lang naman, kahit alam naman nating malabo, di ba? Pag nanalo itong si Sara Duterte, ang mangyayari po dyan, magsasaya na naman po yung mga addict, mga drug lords. Bakit? Sagana na po sila sa droga di ba? Magiging sagana naman ang mga addict dito sa Pilipinas sa droga. Bakit? Magiging protector to, malamang sa malamang. Katulad ng tatay niya, di ba? Si Digong noon, nung si Digong yung presidente, ang mga adik po sagana. Sagana sa droga. Ang daming ginagahasa, ang daming pinapatay, di ba? Kahit wala namang kasalanan. Pero safe yung adik. Safe yung drug lords. Di ba? Yung pinapatay po nila, mga maliliit lang na tao. Kahit walang kasalanan, pinapatay po nila yan. Pero yung mga drug lords, mahal po ni Digong yan. Kaya pag ito si Sara Duterte nanalo, ito mauulit lang po yan. Maniwala kayo sa akin. Diba? Mauulit at mauulit lang yan. Kasi, gusto nilang hawakan yung ating bansa. Gusto nila, nakatakutan sila ng mga Pilipino. Siguro sa Davao magagawa nyo yan. Kayang-kaya nyo yung Davao. Pero yung buong bansa, mahiya ka naman sa balat mo, bobo ka na nga Ganun pa, hawakan mo buong bansa. Gusto mo matakot sa'yo? Abay, Sara Duterte, manalamin ka muna. Baka hindi mo alam yung ginagawa mo, ha? Ganun po yan. So, ngayon, pansin nyo naman, galit na galit ngayon yung mga adik kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Wala na pong masinghot yung mga adik ngayon. Bakit? Every time po na may nahuhuli ang administrasyon ni PBBM na droga, sinusunog po agad ito. Imbis, sabi ng mga adik, wala na akong magamit. Sinunog na ni BBM yung droga. Kaya dapat mapatalsik na yan. Weak leader ka, weak leader ka. Yan po yung sigaw nila kasi ikaw ba naman, si PBBM, sunugin yung sisinghutin nyo? Magagalit ka talaga. Diba? Kaya mangyayari, susuportahan po ng mga adik ngayon si Sara Duterte. Totoo po yan. Mga adik po yung susuporta dito kay Sara. Yung mga bangag, totoong bangag. Sila po yung susuporta dyan para pag nanalo, sagana naman, magiging sagana na naman sila sa droga. Bakit? Papasok na naman yung maraming droga dito sa Pilipinas. Protektado na naman yung mga drug lords. Habang yung mga adik, masayang-masaya sa kakasinghot. Diba? Sisinghot ng sisinghot yung mga yan. At magpapasalamat pa yan sa mga Duterte at isisigaw nila yan, Duterte lang malakas magpasok ng illegal dito sa bansa. Duterte lang malakas. Malakas yung tama. So naiintindihan nyo na ako ngayon, ini-explain ko, syempre. Pero pag DDS ka, hindi mo maintindihan yan, bobo ka Ganun lang po yan. So, eto na po, i-play po natin ang video ito, panoorin po natin. Pinondohan umano ng mga pogo operator at drug lord ang kandidatura noon ni VP Sara Duterte. Sinabi yan sa affidavit ng nagpakilalang dating bagman umano ng bise. So, ito Pinondohan. Pinondohan umano ng mga drug lords. Kasi pag pinondohan nga naman nila ito,
Okay? Kumbaga, ngayon 2028, pupunduhan ulit nila. Pag nanalo yan, yung mga drug lords, lalaki yung kita nila. Dahil sa ipapasok nila mga droga dito sa bansa. At malamang sa malamang, pag nanalo pa ito si Sara, baka may pogo na naman. At syempre, pag nanalo si Sara, sino? Papalayain si Kibuloy. Si Alice Guo. Lahat ng kakampi niya, papalayain niya yan. Diba? So, ang tanong ko dito, susuportahan niyo pa ba yung umaasa sa ChatGPT? Vice President, umaasa sa ChatGPT. Diba? Vice President ka eh. Bakit mag-ChatGPT ka? May video siya nun. Sino nakakita ng video? Na umaasa si Sara ng ChatGPT. Sabi pa nga niya doon, kunyari ka pa, hindi ka umaasa ng ChatGPT ha. Gusto mag-presidente tapos asa kay ChatGPT. Nakakahiya yun, di ba? Tuloy natin. Mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Bok Edlingga. Bok, una sa lahat, sino itong nag-aakusa kay VP Sara at ano kanya mga binunyag? Well, Jiggy, napaka-makulay nitong si Mr. Ramil Madriaga kung titingnan mo ang kanyang kasaysayan na dating kasamaan sa koleyo daw ni VP Sara. Naging na-link sa mga intelligence operations at Baka ito yata yung kinuwento ni Peebles. Kaibigan din ni Peebles. Ewan ko hindi naman ako sure, pero parang tumutugma eh. Binibisita ni Peebles tapos binibisita din ni Sara. Ngayon, bakit po binibisita ni Sara? Baka kinakausap na sinasabi siguro na huwag ka na magsalita, manahimik ka na lang. Ganun. Kasi siyempre, pag nagsalita yung bagman ni Sara Duterte, yung baho niya, mabubuking. Di ba? Mabibisto po. So, kaya siguro binibisita. Intel units, for example, yung ISAP daw at PSG at later on yung Vice Presidential Security Group, among other things. Also, nung nakaraan din, siya rin daw ay nakulong at nakonvict. Nahatulan daw ng death penalty pero na-acquit eventually ng Supreme Court. Tapos ito na naman, siya na naman ay hinulid noong 2023 ng Hulyo sa kasong kidnap for ransom ng dalawang Chinese nationals at ngayon, kasalukuyan, siya po'y nakulong dyan sa Camp Bagong Diwa sa BJMP Annex. Yun nga yung sinasabi ni Peebles na may binibisita din siya sa BJMP. Diba? So pareho nilang kaibigan to. So ano bang purpose? Bakit bumibisita itong si Sara? Binibisita ba niya bilang kaibigan or may dahilan talaga? Alam naman po natin yung mga Duterte, di ba? Hindi walang pakialam yan sa pakikipagkaibigan. Pero kung medyo mabubuking sila or medyo lalabas yung baho nila, posibleng kausapin ka na sabihan ka na, "Uy, wag mong ilalabas yan, wag kang magsasalita ha. Baka mamaya mabuking yan, mabuking ako. Baka may halo pang pananakot yan." Di ba? Big city. So very, very colorful. Pero mas makulay di hamak yung kanya mga siniwalat sa tulong ng kanyang abogado na si Atty. Raymond Palad na aming nakausap kanina dun sa programang Storycon. Ayon dun sa affidavit na ninotaryo sa tulong ni Atty. Raymond Palad, sinasabi ni Madriaga among other things na siya daw ay nag-deliver sa utos ni VP Sara at ng kanyang mga tauhan including several active duty security officers ng ng Vice Presidential Security Group na mag-deliver ng ilang duffel bags ng pera sa iba't ibang lugar. Kasama dyan, for example, nag-deliver daw siya ng duffel bag containing around 30 million pesos sa isang lugar sa Laguna, sa isang comedy bar kung saan may kilala si VP Sara daw, at sa isa pa sa parking lot. Nag-deliver ng pera sa comedy bar, yung tax po natin ha. Tax po natin 'yon. Pera po natin 'yon. Dineliver ni Sara Duterte. Pinadeliver sa isang comedy bar. So ibig sabihin, yung nakikinabang po sa pera ng taong bayan, ang nakikinabang po dito ay mga malalapit kay Sara.
So, kung titingnan po natin, ang paggamit niya po ng confidential funds ay mali, palpak. Ngayon, confidential yan, alam natin. Confidential funds. Pero kung makikita natin na mali na yung paggamit, karapatan pa rin po nating malaman na kung saan ba ito ginagamit. Di ba? Kaya nga nagtatanong tayo eh. Ang tanong, sumasagot ba sila? Hindi naman, di ba? Oh. Hindi naman po sila sumasagot. Tahimik lang sila. Kasi wala po silang isasagot. Dahil alam nila sa sarili nila na magdanakaw sila. Oh. Diba? Oh, yun po yung totoo dyan. Ang Office of the Ombudsman. Hindi lang yun. Assertion din ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit na noong Pebrero 2020, nag-deliver daw siya ng 1 bilyong piso in Grabe. cash. Laman daw ng isang Toyota Grandia sa Muntinlupa. Hindi lamang yon, according to Madriaga, kinumpirma pa raw, di umano, ni Pangulong Duterte sa kanya through phone kung na-deliver na niya yung pera. So ang tanong namin, paano lamang si Pangulong Duterte mismo ang tumawag sa iyo? Kasi telepono lamang. Ang sabi ni Madriaga, sabi ni Palad, Atty. Palad, na kausap namin kanina, alam daw ni Madriaga kasi ang cellphone number ni Duterte, ni Pangulong Duterte, dahil dati na niyang nakakausap. In fact, may code pa raw sila para sa dating Pangulo. Ang code daw niya ay CM or MC, meaning City Mayor, in reference to stint dati as Davao City Mayor. Jiggy. At nabanggit ba, Bok, ni Ginong Madriaga o ni Attorney Palad yung motibo sa pagsisiwalat na ito? Well, that's what's interesting here. Apparently, if you listen to the interview with Attorney Palad, sama ng loob lamang ang pinanghuhugutan nitong si Madriaga dahil hindi siya tinulungan ni VP Sara at parang siya daw ay nilaglag ni VP Sara nung nag-away-away siya tsaka si dating presidential spokesman Sino man po ngayon, sino man po ngayon yung nakadikit dito kay Sara Duterte. No, narinig nyo naman, di ba? Oh, kung sino man po ngayon yung nakadikit dito kay Sara Duterte, ano yan makasarili yan eh. Pag nakikinabang pa siya sa'yo, gagamitin ka. Ngayon, pag wala na siyang mapapala sa'yo, kahit kaibigan ka pa niya, ilalaglag ka niyan. Oo, kaya alam ko, traitor si Amy. Masingit ko lang to traitor si Amy Marcos. Ganon din yan si Sara Duterte. Baka pagdating ng panahon, maglaglagan yung mga yan, magtraidoran yung mga yan. Yan, wala ka nga, lahat po ng mga DDS vloggers, na mga nakadikit ngayon kay Sara Duterte, hanggat meron pang napapakinabangan yan sa inyo, kunyari susuporta yan sa inyo. Pero pag wala nang mapapala, wala na kayong silbi dito sa taong ito, good luck. Ilalaglag kayo niyan. Kaya sige lang, magpakatanga lang kayo dyan. Harry Roque. A little bit of background here. Several years ago daw, kinasuhan niya si Atty. Harry Roque, sa ombudsman ng kasong land grabbing in relation to a Pogo compound that was being set up in Bataan. Ay, shoutout po kay Isby Iki. Grabe po yung pangalan nyo. Dikit-dikit kasi, kaya hindi natin mabasa ng maayos. Pero magandang gabi po sa'yo. Supposedly, meron daw kasong land grabbing doon si Harry Roque at hindi raw maatim, supposedly again, nitong si Madriaga, na ang nagte-take over ng lugar na yon were Chinese paramilitary officers. So dahil doon, nagkakasuhan sila at sa huli daw, siya raw ang nakulong, nakasuhan ng kidnap for ransom, ayon din sa kanya yon, at siya pa ang napakulong noong 2023. At ang kanyang sama ng loob, ito sinabi ni Atty. Palad, ang kanyang sama ng loob talaga, sa dami-dami ng kanyang ginawa para sa kanya, referring to VP Sara, nag-pick up. Ito stop muna tayo dyan. Kahit gano'n pa karami yan, sabi ko nga, hanggat napapakinabangan ka, diba, nandyan yan para sa'yo. Pero kung wala ka ng silbi, hindi na niya titingnan yung pagiging kaibigan nyo. Wala nang pakian. Diba? Kasi yung gusto niya manggamit lang ng tao.
Ngayon, gagamitin ka niya sa kasamaan, ganyan. Nagamit ka naman. Oh. Pag medyo wala nang pakihan sa'yo, good luck. Eh baka nga papatay ka pa niyan eh. Para hindi ka lang magsalita. Diba? Hindi po yan, ang mga Duterte po, tandaan po natin, hindi po yan tumitingin sa pakikipagkaibigan. Hindi po. Diba? Madumi po pag sinabing Duterte, ha? Na, kumbaga, galing kay Digong, ha? Madumi po yan. Madumi po yung pangalan na yan. Diba? Basura po yung pangalan na yan. Yan po yung totoo dyan. Ng pera, nag-deliver ng pera, masama talaga ang loob dahil para siyang binitawan o nilaglag ni VP Sara. Di umano. Again, these are assertions only being made by Madriaga through the affidavit as provided to us by Atty. Palad. Ito pa yung soundbite. Ang feeling niya, napabayaan siya. So alam mo yung galit ni Madriaga na ang dami kong ginawa sa inyo mga confidential matters. Tapos nung dinimanda siya ng grupo ni Atty. Roque, hindi daw siya tinulungan ni VP Sara. Yun. Maliwanag hindi siya tinulungan. Matapos siyang gamitin, hindi siya tinulungan. So, ngayon alam nyo na ang lahat ng didikit dito kay Sara Duterte, in the future, masisira po yung buhay. Sininyo Barsaga nga muntik nang masira yung buhay nung dumikit siya sa mga Duterte, di ba? Muntik na siyang mapahamak dyan. Buti na lang nung paglabas ni Nino Barsaga dyan sa mga Duterte na yan, ay, kumbaga, ikinanta niya yung baho nitong pamilyang ito. Mabaho daw talaga yung, alam nyo na, ibig natin sabihin, madumi. Diba? Wala kang gawa